Ano nga bang mauuna? Rapture at tribulation? Ngunit ano nga ba ang rapture? Sa Biblia, ang rapture ay isang beses na pangyayari na kung saan kukunin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga mananampalataya na nabubuhay pa sa panahon na yun. At hindi na nila makaranasan ng kamatayan. Dadalhin sila sa alapaap kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Ano nga ba ang tribulation? Ito ay paghihirap na mas matindi pa sa kalungkutan. Sa Biblia, 7 taon na kapighatian ang mararanasan ng mga tao na nabubuhay pa sa panahon na iyon. Nahahati ito sa dalawa. Ang una ay ang panimula ng paghihirap. Ito ay 3.5 years. At ang kalahati ay ang panahon ng kapighatian. Ito rin ay 3.5 years. Naniniwala ang mga Kristiyano na babalik ang ating Panginoong Jesucristo sa huling araw at kasabay nito ang rapture. Pero kailan nga ba mangyayari ito? Maraming Kristiyano ang naniniwalang mauuna muna ang rapture bago ang tribulation. At pagkatapos ng tribulation ay ang 1,000 taong paghahari ng Panginoon dito sa lupa. Sinasabing hindi na mararanasan ng mga mananampalataya ang paghihirap na darating. May mga naniniwala naman na sa 3.5 years ng tribulation mangyayari ang rapture. Dito naman ay sinasabing makikita pa natin ang panimula ng tribulation. At may mga naniniwala naman pagtapos ng tribulation mangyayari ang rapture. Sinasabing mararanasan ng mga mananampalataya ang kapighatiang darating at saka darating ang Panginoon. Iba-iba ang paniniwala ng mga mananampalataya dito. Pero para sa akin mga kapatid, mangyayari ito sa kalagitnaan ng tribulation. Sinasabi sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 15-17. Sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Tayong mga buhay pa pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para sa lubungin ng Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakilanman. At ito naman ang mga patunay na nasa kalagitnaan ng tribulation darating ang Panginoon. Unang Korinto chapter 15 verse 51-52. Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta. At sa pagtunog ng trompeta ay muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Sinasabi dito na sa huling tunog ng trompeta, Pahayag chapter 11 verse 15, na may title na ang ikapitong trompeta. Nang patunugin ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta, may narinig akong malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, maghahari na ngayon sa buong mundo ang ating Panginoon at ang Kristo na kanyang pinili, at maghahari siya magpakilanman. Ngunit kailan mangyayari ang huling trompeta? Daniel chapter 12 verse 5-7. Pagkatapos niyang sabihin iyon, may nakita pa akong 2 taong nakatayo sa magkabilang pangpang ng ilog. Nagtanong ang isa sa kanila sa taong nakadamit ng telang linen na nakatayo sa mataas na bahagi ng ilog. Gaano kaya katagal bago matapos sa mga nakakamanghang pangyayaring iyon? Itinaas ng taong nakadamit ng telang linen ang kanyang 2 kamay at narinig kong sumumpa siya sa Diyos na buhay magpakilanman. Sinabi niya, matatapos ito sa loob ng 3 taon at kalahati kapag natapos na ang paghihirap ng mga mamamayan ng Diyos. Sinasabi dito na makakanasan pa ng mga mamamayan ng Diyos ang paunang paghihirap. Basahin natin ang Mateo chapter 24 verse 29-30 na may title na ang pagbabalik ni Jesus sa mundo. Pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas. Pagkatapos, makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Mateo chapter 24 verse 11-14.
Lilitaw ang maraming huwad ng propeta at marami ang maililigaw nila. Lalaganap ang kasamaan. At dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ipangangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at sa kadarating ang katapusan. Kayo mga kapatid, ano sa palagay ninyo? Mauuna ba ang rapture na tinatawag na pre-tribulation o sa kalagitnaan ng tribulation na tinatawag na mid-tribulation o pagkatapos ng tribulation na tinatawag na post-tribulation?